Yun, no? Yun, good morning mga idol, good morning mga boss, mga sir, mga madam, good morning. So happy Sunday sa ating lahat. So yan, medyo may katagalan na rin guys, no, nang huli tayong nag-upload ng video. So mayroon lang akong mga inasikaso, no? Mayroon lang tayong mga bagay-bagay na inayos, kaya medyo madalang talaga tayo mag-upload ng video. Anyway, so back to work na naman tayo mga bossing. After ng medyo mahabang panahon ay ito na naman. Muli samahan nyo ako sa aking pakikipagsapalaran sa ating biyahe papuntang trabaho. So yan, kumusta mga bossing? Kumusta ang panahon dyan sa inyong lugar? So sobrang init, no? Antindi. Ilang araw akong nasa bahay pero talagang pakiramdam ko hindi na umuubra yung mga electric fan namin. So ganun din sa gabi kapag sa aircon, hindi pwedeng aircon lang talaga. Kailangan sasabayan mo pa rin ng electric fan. Ganon katindi yung init. So yan guys, nandito ako sa Muntinlupa at papasok na ako ng San Pedro, no? Kumusta guys? Kumusta kayo? Kumusta yung pamumuhay? Kumusta yung ating pang-araw-araw na aktibidades? Sabi nga nila. Kumusta ang buhay pamilya? So kasi para sa akin guys, sa panahon ngayon talagang ramdam na ramdam ko yung alam niyo yun, lalong paghihirap, lalong naghihirap kumbaga sa pang-araw-araw. So kumustahan tayo mga bossing? Kumusta ba yung inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Sa totoo lang guys, ako talagang although meron akong regular na trabaho, pero syempre may mga dumarating na mga pagkakataon na talagang hindi mo inaasahan, no? Kumbaga isang kahig, isang tuka. Pero meron akong regular na trabaho. So kumusta yung mga tao? Kumusta kayo guys? Yung mga nakikipagsapalaran sa tindi ng init ng panahon, 'di ba? So saludo ako sa mga taong nakikipag-bakbakan sa sikat ng matinding init ng araw. Nandiyan sila umulan, umaraw para sa pamilya. So saludo po ako sa inyo, sa mga riders, kapwa ko riders na maghapon nakabilad sa init para makapag-uwi ng pagkain, ng salapi sa kanilang mga pamilya. Yan yung mga tunay na tao na lumalaban ng patas, di ba? Kumusta mga bossing yung pang-araw-araw ninyong pangangailangan? Kumusta yung pang-araw-araw na pamumuhay? So gusto ko lang malaman ninyo na bilang isang empleyado na may regular na trabaho, eh talagang dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga problema. Hindi lang pinansyal, no? Hindi lang pinansyal. Dahil yung pinansyal ay talagang nandiyan na yan palagi. Ibig ko sabihin, kung akong may trabaho ng regular, kumikita ng regular, eh talagang kapos at kapos pa rin. So paano na lang yung mga tao na walang regular na trabaho, na kailangan pa nilang magbilad sa matinding sikat ng araw. Ako, although napaka swerte ko guys, kasi yung trabaho ko aircon, no? Hindi ako naiinitan maghapon. So naiinitan lang ako kapag ganitong nasa biyahe papunta sa trabaho, pero pagdating ko ng trabaho maghapon akong naka-aircon. So ang iniisip ko, paano yung mga tao na lumalaban ng patas, nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. O diba? So payo ko lang guys, kasi lahat naman tayo dumadaan sa mga pagsubok, mga challenges, mga emergencies na hindi talaga natin may iwasan, no? Payo ko lang sa lahat. So guys, bilang isang katulad din ninyo, tayo pare-parehas tayo, no? Sabi nga, lahat naman mayaman, mahirap, lahat yan dumadaan sa pagsubok.
dumadaan sa mga challenges. So ang may papayo ko lang, lagi lang tayong lumaban, maging matatag, matyaga. Huwag nating isuko yung bawat araw na binibigay sa atin ng ating Panginoon, dahil kung wala man tayong pinansyal, wala man tayong marangyang buhay, yung pagbibigay sa atin ng pang-araw-araw na buhay ay isang malaking blessing na para sa atin, di ba? Isang napakalaking blessing, kaya wag natin sayangin. Gawin natin lahat habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Kasi yung iba, hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon. Yung iba nga natutulog lang, hindi na nagigising, di ba? So tayo, pang-araw-araw nating pagising, napakalaking blessing. So kung nakakaranas man tayo ng mga pagsubok, nakakaranas man tayo ng pag-iipitan, so huwag tayong sumuko. Ipagpatuloy lang natin, gawin lang ng gawin yung ating mga pangarap. Hindi man ngayon, bukas, so mga susunod na araw, baka sakali makuha rin natin yung ating mga pinapangarap. So lagi lang natin taasan yung pangarap natin, dahil habang may buhay, lahat tayo may pag-asa, di ba? So alam niyo guys, na sasabi ko itong mga bagay na to kasi sa dami ng mga pagsubok na aking pinagdadaanan sa araw-araw, hindi lang pinansyal, hindi pinansyal, yung spiritual, emotional. So marami guys, kaya lang kung lahat ng yan ay ating pangpoproblemahin, so wala, hindi tayo mag-move forward kapag nag-stay tayo sa isang bagay na pinoproblema, di ba? So ibig sabihin, wag nating tingnan yung mga problema ngayon. Gawa natin ng solusyon para bukas iba na yung magiging problema natin. Para mabago ba, kailangan, kung yung problema mo ngayon pera, so gawan mo ng paraan para bukas may solusyon na. So another problem, gawan mo ulit ng panibagong paraan. Ganun lang. Ipagpatuloy lang natin palagi yung ating mga pagsumikap. At syempre, lumaban tayo ng patas, di ba? Although napakahirap talaga ng buhay, ramdam na ramdam ko yung hirap, lalong pahirap ng pahirap na buhay. So parang bawat kilos may katumbas na kahirapan, no? Kaya ramdam na ramdam ko. So maswerte yung mga tao na walang pinoproblema sa financial, no? Pero naniniwala ako guys, lahat ng tao dito sa mundo na nabubuhay, habang nabubuhay, lahat yan may problema, mapamahirap ka man o mayaman. Maniwala kayo sa akin. Kaya magpatuloy lang tayo palagi, diba? So medyo nagiging emotional lang ako mga bossing sa mga nangyayari sa panahon ngayon, dahil sobrang laki na talaga ng pagbabago. Kumbaga, kung dati okay pa yung kinikita mo, sumasapat, sumosobra, nakakabili ka pa ng luho, nakakabili ka pa ng mga bagay na minsan hindi mo naman na rin kailangan, pero nabibili mo kasi nga mayroon kang sumosobra yung pera. But now, ramdam na ramdam ko guys yung hirap, talagang antindi ng epekto, no? Hindi lang yung pandemya, kasi lahat naman tayo apektado ng pandemya, no? Yung sa ngayon, yung ating government system, medyo hindi ko alam kung kailangan ba nating isisi sa gobyerno natin. Pero sa mga dumadaang panahon at taon, so lalo nagmamahalan na, sobrang mahal na ng bilihin.
sobrang mahal na ng gasolina, sobrang mahal na ng value ng pera dito sa atin, no? Hindi na sapat yung basta may pera ka. Kailangan lalo mo pang sipagan. Kung may pera ka ngayon, kailangan doblehin mo pa yung sipag mo para bukas madoble rin yung pera na magkakaroon ka. Kasi pag dumating yung time ng mga emergencies, talagang baliwala. Lahat yan, mawawala yan, guys. Lahat yan. Hindi permanente. Ang sa akin, hindi na siguro kailangan na magkaroon ako ng maraming kayamanan. So yung malusog na lang na pangakatawan at walang sakit ang pamilya, siguro okay na ako doon. Okay na ako doon. Huwag na nating hilingin na maging milyonaryo. Ang importante, tatrabaho tayo araw-araw, may pangkain tayo bukas hanggang sa makalawa. At safe at walang sakit yung ating pamilya. Yun lang, guys. Napakalaking blessing na nun, no? At syempre, yung mga problema natin, huwag nating seryosohin masyado. Kasi sa panahon ngayon, lalo na sa init ng panahon, kung mamamroblema ka pa, baka masira yung ulo natin, di ba? So yun, guys, itong mga pinagsasabi ko ngayon, di ko alam kung bakit ko nasabi. Pero emotional ako kasi talagang ang hirap talaga. Sobrang hirap. Hindi lang para sa akin, no? Nahihirapan ako, pero mas iniisip ko paano yung iba. Paano yung iba na walang-wala dati, ano pa kaya ngayon? 'Di ba? Kasi iniisip, nilalagay ko yung sarili ko sa kanila na ako may regular akong trabaho, araw-araw meron akong kinikita. Basta pumasok ako, may kikitain ako. So paano yung may extra lang? Paano yung kailangan magtrabaho ka ngayon para kumita ka ng pambili ng pagkain ngayong araw, pero bukas ganoon ulit. So inilalagay ko yung sarili ko sa kanila. So sobrang hirap talaga. Iniisip ko, kumbaga parang hindi ko iniisip yung para sa akin, kasi alam ko naman na bukas meron akong pagkain. Pero yung iba, nakikita ko, 'di ba? Sobrang nakakalungkot at medyo alam niyo na, parang bakit ganito yung nangyayari. Pero wala tayong dapat sisihin dahil lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon. Sabi ko nga, yung pagbigay sa atin, yung paggising sa atin sa umaga ay isang napakalaking blessing at biyaya na pagkakataon na rin para gamitin natin yung mga lakas na ibinibigay sa atin para kumita ng pagkain, ng pera para sa atin, di ba? So, yun lang, guys. Medyo napapahaba na tayo. So, ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Guys, gusto ko lang ulit linawin, no? Medyo matagal-tagal bago ulit ako nag-upload dahil yun nga, may mga inasikaso kami. Meron kaming mga pinagdaanan. So, yun, namatayan kami. Yung mother-in-law ko, nanay ng aking asawa. So, namatay. At yun, sa awa naman ng Panginoon ay medyo nakaka-recover na. At yun, sana tuloy-tuloy na. At wish ko lang, sana walang maging matinding karamdaman ang ating mga pamilya, no? Ating mga magulang, lalo na. So, napakalaking blessing na nun. Okay? At malapit na nga pala ako sa trabaho ko, sa kakadaldal ko, no? At yun, tatapusin ko na itong video ito dito, guys. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Sa mga nag-stay, alam ko itong aking mga video naman ano lang to, pasundot-sundot lang kumbaga. Pero sa thank you pa rin dahil kahit pa paano yung isang viewer, no, na nakikita ko ay malaking bagay. Ibig sabihin kahit pa paano mayroong nanonood sa atin. Okay?
So wala, hindi talaga ako makapag gawa ng content, hindi ako makapag tutorial kasi nga medyo busy pa rin sa trabaho, guys, 'di ba? So 'yun. Muli hanggang dito na lang, guys, ang video na to, at kung nandiyan ka pa rin, maraming salamat. And syempre sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe, like and share itong video na to. At maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga silent viewers. See you next vlog, guys. God bless.